Hello mga ka-okay, Disney Princess na naman nga ang aking pagganap ngayong araw. Na-invite kasi kami ngayon sa G-Food Park. Pero bago nga kami pumunta doon ay sinundo na muna ni Foodpanda Rider si Star Canegro Vlog. Dahil makakasama nga rin talaga namin siya. Hinintay ko na lang din sila dito dahil madadaanan lang din naman nila ako. Etong vlog na to, ito nga pala yung kasunod na vlog nung nangasay nga kami at kung ilang bahay nga yung nakain namin. O diba, grabe talaga yung araw namin ngayon, sobrang productive talaga. Bukod nga rin pala dun sa video na nakita nyo, ay may ginawa pa nga rin pala kami ni Foodpanda Rider na talaga namang nakapag-stress sa amin. Buti na nga lang at nairaos din naman namin. Kaya medyo natagalan nga rin kami nung pagdating namin dito. Hindi na nga rin kami nakapagpahinga ni Foodpanda Rider dahil sa dami nga namin ganap ngayong araw. Di nga rin talaga namin inaasahan na may pa-welcome necklace nga sila. Tapos binadyang na nga rin dito sa amin itong isang bucket ng inumin. Dahil nga hindi pa kami nakakapaghapunan nung time na to, kaya naman nag-order na rin muna kami ng makakain namin. Nagugusla na rin kasi kami talaga nung time na to. Habang hinihintay nga namin yung order namin, ay nagpicture na din muna kami. Alas 8 pa nga din pala nung time na to, kaya medyo kaunti pa nga lang yung tao dito. Sinerve na nga rin pala itong mga order namin at eto nga yung mga pinag-order namin, parang pampulutan nga lang. Para maisa na nga rin yung pangulam at saka pangpulutan namin. Kumain na nga rin kami kaagad habang nanonood nga nitong first banda na nag-perform. Ang bilis lang din naman namin natapos kumain, kaya sinabayan na nga rin talaga namin yung banda. Yung gabi, of course. Diyan yung pinakamagandang vlogger na kumakain ng sanggol. Si Mama, Ukay. Oo, si Mama Ukay. Hello there. Paninig po sa inyo. Alam niyo po, pag kayo po yung nasa dilim, kayo po yung nagbibigay ng liwanag. Totoo. At pati na po sobra, no? Kumakain kasi siya ng sanggol. Kaya nga, eh. At eto na nga yung pinakaunang banda na nag-perform. Hindi nga lang talaga ako nakarelate sa mga kanta nila, pero may isa naman na nakarelate nga ako. At yun nga yung Kada Uli Hilot. Memorize ko na nga rin talaga kasi yan. Pero sa totoo nga lang, di talaga, mas maganda nga rin talaga na tinatangkilik rin natin yung mga bandang Bisaya. Galing pa nga pala silang Cebu. Ngayon nga kasalukuyang nagpe-perform ang bandang The Ambassadors. At eto na nga yung pangalawang banda na nag-perform, ang Emping. Sa totoo nga lang, di talaga, first time ko nga lang din makikita itong mga bandang to. Nauna na nga rin palang umuwi ang mga The Ambassadors band. Magpapapicture nga rin sana kami kaso nahiya nga kami. Bandang Bisaya nga rin pala itong Emping. Galing pa nga rin pala silang Cebu. Nakakatuwa nga dahil minsan nagugulat na nga lang ako na sila palang kumanta nung kantang yun. Ang dami ko ang naririnig na kanta na sila pala ang kumanta. So kay bali nakarelate na ko ani na banda. Na-enjoy na nga rin talaga namin itong moment na to. Tawang-tawa nga rin talaga kami nung time na to dahil nagpaplano nga kaming gumawa ng banda tapos si Star Canegro Vlog yung magiging singer. Ewan ko na nga lang talaga kung may makikinig ba sa amin. Baka umulan patuloy ng napakalakas. Nung time na to, ihi-ihi na nga rin talaga ako at pinupugnan ko nga lang. Nahiya kasi ako dahil wala ngang ibang choice na daanan kundi sa may front nga. Kaya tiniming ko na lang din talaga na nagkabisi na nga yung mga tao. Kaya nung time na to ay nasa CR ako at hindi ko alam ang nangyayari dito. Si Foodpanda Rider lang kasi yung nagvi-video nung time na to. Nagulat na nga lang ako nakakilala ko pala yung nasa stage na kinuha nga ni Star Emping. Abay, napakaswerte nga ni ma'am. Tamang chill-chill nga lang din talaga kami dito. Pero habang sila'y nagiinom nga, ako naman yung tamang tirador ng pulutan. Di na kasi ako uminom pa, baka maihi na naman ako, nakakahiyang pumunta sa harapan. Isa nga rin talaga sa mga audience ang pinakanta ni Star Emping. At in fairness, napakagaling nga rin talaga niya, ang ganda rin ng boses. Syempre, di gadod palupig ng mga Surigao nun. Ngayon ko nga lang di talaga na-realize na nandito pala si Sir Paul ng Pugong Biyahero. Kamukha kasi talaga niya, mas matangkad nga lang to kaysa kay Sir Paul. Alas 11 na nga at napagdesisyonan na nga naming umuwi. May event pa kasi kami kinabukasan nito. Nakita nga rin kami nila Ma'am Tin. Siya nga pala yung napakaswerteng pinaakyat sa stage kanina. Sana all na nga lang di talaga. Nag-usap nga lang din kami saglit at magpapapicture nga daw sila. Shoutout nga pala dito sa kanilang dalawa. Sinasabi pa nga nila nung time na to na kamukha ko daw si Jackie ng Showtime. Nakakahiya at nakaka-flattered nga, chor. Ninglanay gapon akong atay. Shoutout na nga rin pala dito sa mga staff ng G-Food Park. Anyways, nakauwi na nga rin kami dito sa apartment at natapos na nga ang pagiging Disney Princess ko ngayong araw. Ang bilis nga lang din talagang na-expire dahil pagdating nga namin dito sa apartment, tingnan nyo naman kung gaano kagubot ito. Oops, teka, baka makita nyo yung itlog ni Foodpanda Rider. O diba, sabi ko nga sa inyo, na-expired na yung pagiging Disney Princess ko dahil ngayon ako'y isang Princess Bea na. Kinakailangan ko din kasing maglinis nga ngayon dahil kinabukasan nga nito ay may event nga ako. Kaya kahit napakalalim na nga ng gabi ay nako, for the linis pa nga ang person. O diba, grabe talaga ka-productive yung araw namin ngayon. Kanina nga ay bumiyahe kami ng mainit at nag-deliver. Tapos nangasay pa kami. Tapos may inisakaso nga kami ni Foodpanda Rider. At pagkatapos may event kami sa G-Food Park. At ngayon ay Disney Princess. Ay, Princess Bea na pala ako. Pati tuloy dito sa aking pagbo-voice over ay hinangak nga ako ng malala.
Di na ako masyadong maglilinis pa dahil pahapyaw nga lang yung pagkakalinis ko ngayon. Pero sa totoo nga lang talaga kinapoy nga ako nung time na to. Pero for the go pa rin nga. Dahil may bisita nga kami kinabukasan. Pinapunta ko rin kasi talaga yung kapatid ko dito pati na nga yung friend niya para may maging assistant nga ako kinabukasan. Sa event rin kasi talaga napupuntahan ko nga hindi ko makakasama si Pulpa the Rider dahil meron nga rin siyang aasikasuhing importante. Buti na nga lang at Sabado naman kinabukasan nito dahil free nga yung aking kapatid. Kaya wag na kayong magtaka kung hagok na nga si Pulpa the Rider nung time na to at ako'y naglilinis pa rin nga. Grabe na talaga yung pagka-productive ng araw na to. Sobrang tawang-tawa nga rin talaga ako noong time na to dahil lutang na nga rin talaga ako sa sobrang kapaguran. Hindi ko na nga rin namalayan na ito palang basahan na ginagamit ko ay may pantingang kasama. O diba, si Kaukay nyo, lutang na lutang talaga. Sino ba naman ang hindi maluloding? Grabe na nga yung pagod ko ngayon. At sa totoo nga lang, talagang ako inaantok na nga rin. Pero pinupugnan ko nga lang. Anyways, pagkatapos ko nga sa sala ay dumiretso na rin ako dito sa aming kusina. Kahit sobrang pagod na nga at ang sarap na talagang magpahinga, pero talagang pinilit ko ang aking sarili na maglinis pa rin nga dito sa kusina. Di nga rin kami nakapaghugas ng pinagkainan namin, kaya eto't naghugas na nga rin ako muna. Ako nga kasi talaga yung tipo pagdating sa labas, murag Disney princess, pero pag abot sa suyod, Princess Bea na. Nang matapos na nga rin ako sa paglilinis sa kusina at tiningnan ko nga ang oras, it's already 12:59 na nga ng madaling araw. Pero hindi pwedeng matulog na nga ako kaagad. Dahil may event nga ako kinabukasan nito kaya kailangan ko pa rin talagang mag-skincare para hindi ako malarlar kinabukasan. O diba, inilaban ko pa rin talaga ang pag-i-skincare at paglalagay ng mask dito sa aking mukha. Ewan ko na lang talaga kung hindi ako magmukhang Disney princess bukas. Tinilo ko na nga rin talaga itong face mask para hindi masayang. Pati na nga rin tong leeg ko ay nilagyan ko na nga rin talaga. Binabad ko nga ito at habang hinihintay ko ngang mababad ay nag-cellphone na muna ako. Pero dahil sobrang inaantok na talaga ako ay napahiga na lang din muna ako dito. Hanggang sa naisip kong why not matulog na lang din talaga ako. Kasi hindi na talaga kaya ng Princess Bea nyo. At dahil inoccupy nga lahat ni Pulpa the Rider itong aking higaan. Kaya naman ayan at pinukaw ko na muna siya. Ang bigat-bigat nga rin niya talaga. Inayos ko na muna tong higaan ko dito para ako'y makapag-sleeping beauty na. Dahil nga rin sa aking pagkahingag ako'y naipit pa. 30 minutes nga lang pala dapat ibinababad itong face mask. Pero gagawin ko tong 8 hours. Charog, dili ko magwapaan ni ugma. Bumangon nga ako ulit dahil nakalimutan ko yung ilaw. Amaro to mga kaukay, please like and follow.